Ama naming Diyos, kami po ay muling lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo, Ama, na ikaw lamang ang aming kilalanin at ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang aming mapapurihan sa pamamagitan po ng mga salita po, Panginoon, na siyang ihayag mo sa aming kalagitnaan. Muli, buksan ng aming mga puso at kaisipan. Ikaw ang siyang patuloy na magturo sa amin at ihayag mo mga bagay na siyang magpapatibay sa aming mga paglilingkod at sa aming mga pananampalataya. Mangyari ang kalooban mo para sa amin, Panginoong Diyos, at masunod namin ang iyong katwirang inilaan mo para sa aming lahat upang ikaw ay aming maluwalhati, madakila at patuloy na mapapurihan sa pamamagitan ng dakilang kalooban mo. Pagpalain mo rin, O Diyos, sa mga kamay na laging nagkakaloob para sa iyong gawain. Ikaw, O Diyos, sa magbalik dito ng siksik at nagumapaw na pagpapala sa kanila. At hayaan mo, Panginoong Diyos, na lagi nilang maranasan ang katapatan ng pagbibigay sa iyo upang maluwalhati at madakila ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin at naingat namin ibinabalik sa iyong papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Buhay sa Lord. Matthew chapter 11. Mateo 11. Matthew chapter 11, 28 hanggang 30. 28 hanggang 30. Mateo 11, 28 hanggang 30. Sabay-sabay po tayo. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibitagatang lupa, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at pag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking asal. Now Jesus Christ says about the rest. Ang binabanggit po dito ng ating Panginoong Jesus ay ang tungkol sa kapahingahan. Because from Genesis chapter 2, all the Bible says about the into the rest. Sapagat alam natin na mula Henesis Kabanatang 2 ay binabanggit at patuloy nang inihayag sa atin ng bawat isa ay nangangailangan ng kapahingahan. Even though Exodus chapter 20 from verse 8, in the Ten Commandments, God said, remember the Sabbath day and to keep it holy. At maging doon sa Exodo Kabanatang 20, talatang 8, ay binanggit ng ating Diyos mula sa kanyang 10 utos na ipangilin niyo ang ikapitong araw, ang Sabat. Genesis chapter 2, diba? God finishes His creation works and then into the rest. At mula doon sa Henesis Kabanatang 2, matapos po maglikha ng Panginoon, ng Diyos, ay pumasok siya sa tinatawag na kapahingahan. And then God blessed the seventh Sabbath day and then bless Joshua in the Sabbath. Kaya naman ipinagpala niya ikapitong araw na tinatawag na Sabat at lahat ng pumapasok dito ay magpapahinga. Again, when God called His people, Hebrew people, He commanded to them, remember the Sabbath day and then keep holy. At yan din ang iniutos niya nang tawagin niya ang mga tao o ang bayan ng Hebreo na kung saan kailangan nilang ipangilin ang ikapitong araw ang Sabat at gawin ditong banal. That's why Book of the Hebrew, chapter 3 and 4, also again strongly explain to us the rest. At yan din ang iginigiit po ng Hebreo Kabanatang 3 at Kabanatang 4 na kung saan tayo dapat makapasok doon sa tinatawag na kapahingahan. Through Book of the Hebrew, you can understand. Book of the Hebrew explain from Old Testament Bible to Jesus Christ. At maunawa natin mabuti ng aklat ng Hebreo ay tumutukoy po mula sa lumang tipan hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Chapter 3 and chapter 4, Apostle Pablo said, if you want to enter this, you have to obey. You need through faith and obey. Kaya naman sinabi doon sa Hebreo Kabanatang 3 at Kabanatang 4 na kung nais pa talaga natin ng bawsay tunay na makaranas ng kapahingaan, kailangan natin sumunod, manampalataya at sumunod. Even the Old Testament times,
God said to Israel people about not only Sabbath days, Sabbath year, every 7 years is Sabbath year. Kahit naman sa lumang tipan, hindi lamang tinutukoy ng Diyos na maranasan ng bayang Israel ang araw ng Sabat, kundi kailangan din lang maranasan yung tinatawag na taon ng Sabat. Yeah. Like I said, if somebody has debt from others, after 7 years, when it becomes 7 years, it will be free. At binabanggit nga po doon na kung halimbawa ang isang tao ay may utang, at ang utang nito ay umabot ng 7 taon, ang nangutang na yon ay magiging malaya na sa kanyang utang. Also, every year, 6 years, during 6 years, it's okay, no problem, can cultivate field, but on the 7 years, stop planting. At binabanggit din ng kautusan na iyon na pwede silang magtanim o gamitin ang bukid sa loob ng 6 na taon, ngunit sa kapitong taon ay kailangan itong pagpahingahin at sa susunod na taon, doon pa lamang nila ito maaring bungkalin. Even though kasi, if you have your slave only 6 years, on the 7 years, let him free. At kasama din ang kautusan ito na kung ikaw ay may alipin, siya ay pwede mong maalipin sa loob ng 6 na taon, ngunit sa ikapitong 7 taon, kailangan mo siyang palayain. That's why even though today Korean missionaries and pastors 6 years ministry, do ministry, and then 7 years, 1 year they are rest. Kaya naman marami din sa mga Koreanong pastor ang patuloy pong ginagawa ang 6 na taon na paglilingkod at sa ikapitong taon sila'y nagpapahinga. But I think they don't know about true meaning of the Sabbath day. That's why they want to just rest. Siguro nga po, maaaring hindi nila alam ang tungkol dun sa tinatawag na sa araw ng Sabat o taon ng Sabat, at ang gusto lamang nila ay pumasok sa kapahingahan. Also today there's Seventh Adventist churches, but it is also wrong. They have not understand the Bible. At sa panahon din natin ay meron po tinatawag na Sabadista o yung Seventh-day Adventist. Siguro nga dahil hindi pa rin nila naintindihan ang sinasabi ng Biblia. Old Testament times, just Israel people's problems. They make Sabbath day as a religion. Sa lumang tipan, alam natin ang mga salita ay ginawa nilang araw ng Sabat bilang isang reliyon. Yeah. But you have to understand why God command to Israel day of Sabbath. Because time come by the grace of Jesus Christ. By the grace of Jesus Christ, you will be free. You will need to rest. It is meaning of the Sabbath. Pero kailangan maintindihan nilang mabuti na yung Sabat na yon na ibinigay ng ating Diyos upang ipaunawa sa kanila na pagdating ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ikaw ay lubos at tunay na makakapasok sa kapahingahan. Like John chapter 5, 16 to 18. Juan 5, 16 hanggang 18. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya mga bagay nito sa araw ng Sabat. Datapwat, sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Dahil dito nga lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos na siya'y nakikipantay. Jesus Christ cast out demons, healed the sick on the Sabbath day. Nakita natin kung paano si Jesus ay nagpagaling ng mga karamdaman at nagpalayas ng demonyo sa araw ng Sabat. Like as Lucas chapter 13, diba? Lucas chapter 13 from verse 11. Whole chapter also says about 18 years bent over and then cannot move this person, this woman. At yan din ang sinasabi doon sa Lucas Kabanatang 13 na kung saan may isang babae na 18 taon nang nakaratay sa kanyang karamdaman at ito'y pinagaling sa araw ng Sabat. And the verse 12, diba, he called the woman, "Woman, you are loose from your infirmity." At ito'y nakasulat doon sa talatang 12 na sinabi niya, babae, kalag ka na sa iyong mga sakit. Jesus not healed
free from the bondage of the Satans. Makikita natin dito kung paanong pinalaya ni Jesucristo ang babae mula sa pagkaalipin ni Satanas. 예, okay, verse 16, sabay-sabay tayo. Talatang 16, at ang babaeng itong ay anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas, narito sa loob ng 18 taon, hindi pagkadapat kalaga ng taling ito sa araw ng Sabat. Yeah, this is true meaning of the Sabbath days, meaning of the Sabbath, into rest. Kaya nga po ito yung tunay na ibig sabihin ng araw ng Sabat, yung pagpasok sa kapahinahan. Be free from the Satan's bondage, Satan's power. Na sila'y lumaya mula doon sa kapangyarihan ni Satanas. That's why during Old Testament times, there's no true rest, true Sabbath, because not yet Jesus Christ came to them. Kaya nga po masasabi natin na sa lumang tipan ay tunay na hindi pa naranasan ng mga tao roon ang kapahingahan sa araw ng Sabat sapagkat hindi pa dumarating si Jesucristo. That's why John chapter 5 already you see, di ba? Jesus said, verse 17, my Father has been working until now, I have been working. Kaya naman nakita natin doon sa 1 Kabanatang 5, talatang 17, sinabi doon na hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Yeah, because this John chapter 5 also saying, after Jesus Christ healed the sick, diba? Healed the sick, Israel people they angry to Jesus Christ. Sapagkat sa 1 Kabanatang 5 nga po ay nakita natin na nagpapagaling ang ating Panginoong Hesus, ngunit nagalit ang mga tao sa Kanya. Why you are not keep the Sabbath day? Why you heal the cast out demons, heal the sick? Why on the Sabbath day? Sila'y nagtaka sa Kanya at sinabi sa Kanya na bakit ka ba nagpapagaling o nagpapalayas ng demonyo sa araw ng Sabat? Because Israel people already, they are in religion. They are not true understand the day of the Sabbath. At dahil nga po ang mga Israelita ay nakapaloob na doon sa tinatawag na reliyon, kaya naman hindi po nila naunawang mabuti ang ibig sabihin ng Sabat. Thanks God, because today really we can understand whole the Bible, diba? From Genesis chapter 3, why we lose our freedom because of Satan's working, but by the Jesus Christ now we are free, again free from the Satan's power. Pero tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat naunawaan na natin po ang lahat ng mga bagay. Samantalang dati po, ayon doon sa 1 Kabanatang 3, tayo alipin pa ni Satanas. Pero sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, tayo'y pinalaya mula sa pagkaalipin kay Satanas. If there's no Adam sin, diba? If there's no Adam sin and man belong to Satan, we don't need Sabbath day. Alam naman natin na kung wala po yung tinatawag na kasalanan na nangyari po kay Adan at kay Eva at pagkaalipin ni Satanas, hindi tayo nangangailangan ng Sabat. But when Adam and Eva commissioned to God, they become slave to Satan and belong to Satan. Pero matapos nga po magkasala si Adan at si Eva, sila po ay naging alipin na ni Satanas. That's why by the Satan, demon possess and then they are under the sea. At dahil nga po kay Satanas, naroon po ang mga tao ay inaalihan ng demonyo at sila ay nagkakaroon ng karamdaman. That's why all the time Jesus can cast out demons, heal the sick, even on the Sabbath day. Kaya naman ang ginagawa natin Panginoong Hesus ay nagpapalayas ng demonyo at nagpapagaling ng karamdaman kahit araw ng Sabat. And then Jesus said, but still my Father has been working, to even though now working, not into rest, that's why I am working. Kaya naman binabanggit ng ating Panginoong Hesus ng aking Ama ay patuloy na gumagawa at ako'y gagawa pa rin sapagkat hindi pa nakakapasok sa kapahingahan. But finally, when Jesus Christ died on the cross, He said, it is finished. Pero matapos po ng ating Panginoong Hesus ay may pako sa krus, bago siya mamatay, sinabi niya, naganap na. It is finished working of the God the Father. Ano po yung naganap? Yung gawa ng ating Ama. That's why with God the Father, Jesus Christ into the rest. Kaya nga po sa pamagitan ng gawa ng ating Ama, ang ating Panginoong Hesus ay nakapasok sa kapahinga. That's why by the grace of Jesus Christ, by the message of the gospel of the cross, also we can into the rest. Kaya nga po sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, sa pamagitan po ng mabuting balita ng krus, tayo po'y makapasok at makaranas ng kapahingahan. Very foolish, diba? Like a seven Adventists. They are still in the religion, not freedom. Kaya nga po masasabi natin kahangalan pa rin ang pinapaniwalaan ng mga Sabadista sapagkat sila'y nananatili doon sa reliyon at hindi sa katotohanan. They are not really believing Jesus Christ. They are believing
religion. Hindi pa rin sila nananalig sa ating Panginoong Kristo, kundi ang pinapanaligan nila ay reliyon. There's no salvation and eternal At life. masasabi natin, hindi nila mararanasan yung kaligtasan o buhay na walang hanggan. That's why we have to really understand Sabbath, meaning of Sabbath, and that we have to be free. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin maunawang mabuti ang ibig sabihin ng Sabat at kailangan nating maranasan ang kalayaan. You see Hebrew chapter 4, 9 and 10. Hebreo 4, 9 hanggang 10. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang magawa, gaya ng Diyos sa kanyang magawa. All the people still remain Sabbath, diba, into rest. Dito ay pinapaliwanag po yung tinatawag na pamamahingang Sabat na pagpapahinga. But verse 10, be carefully understand this. Anyone who enters God's rest also rests from his works. Pero unawain natin mabuti ang sinasabi ng Diyos ng lahat ng mga pumapasok sa kanyang kapahingahan ay nagpapahinga din sa kanyang mga gawa. Even though, you know this meaning, not nearly into the heaven. This time, if we stop our own works, we are already in the rest. Pero maliwanag na ang binabanggit ng talatang ito hindi pagpasok doon sa kalangitan, kundi ang lahat po ng tunay na nakakaranas ng kapahingahan ay titigil sa kanyang mga gawa. Yeah. That's why, please you understand, not only full-time workers, even though you can interest today. Kaya nga po hindi lamang po yung tinatawag na mga manggagawa talaga ang tunay na makakapasok kahit pang ordinaryong isang miyembro ay makapasok sa kapahingahan ngayon. Not just me and Pastor Manny, we are full-time workers. We do not work for ourselves, only for Jesus Christ. Katulad po namin ni Pastor Manny, hindi po kami nagtatrabaho para sa aming sarili, kundi kami gumagawa para kay Jesucristo. Which means we are staying in the rest because we are not working for ourselves. Kaya nga po masasabi namin kami nakapasok sa kapahingahan sapagkat hindi na po kami nagtatrabaho para sa aming sarili. That's why I think really it is God's blessing to us because we do not work for myself or family, only for the God. At masasabi kong ito isang malaking pagpapala sapagkat hindi ko na nararanasan o namin nararanasan ang pagtatrabaho para sa aming mga sarili, kundi ito'y para sa Diyos. Also, if you understand today our gospel, gospel of the cross, you will into the rest after stop your working for yourself. Kayo din naman na kung talagang naunawaan natin yung tinatawag ng mabuting balita ng krus, maumpisahan at magagawa nyo rin na patuloy na tumigil sa inyong mga gawa at makapasok sa kapahingahan. If you are a young man, much better, like as me and Pastor Manny, you stop working for yourself and then follow Jesus Christ. Katulad sa mga kabataan, patuloy pwede rin po kayong gumaya sa amin ni Pastor Manny, kundi ang gawin po ninyo ay sumunod sa ating Panginoong Kristo at makapasok kayo sa kapahingahan. Then I thank God. That's why I told my son, I'm not working for myself or family. That's why it is nearly my blessing from God. At ako ay nagpapasalamat sa Diyos, kaya naman yan sinasabi ko sa aking mga anak, hindi na ako nagtatrabaho para sa aking sarili, kundi ako ay nagtatrabaho na para sa Diyos at hindi para sa pamilya. Yeah, you see, today, if you want to get high salary, it's very hard working, diba? It's so much stress working. Naniniwala naman tayo kung talagang gusto mo na malaking sweldo, kailangan mo magtrabaho ng mabuti at ikaw ay nagkakaroon ng kaabalahan. Yeah, even though not so much is high salary, but if you are working in the company, you will be stressed, under the stress. At hindi ka man nagnanais na malaking sweldo, pero kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, nakakaranas ka ng kabalisahan. And not just now, Chim Yong, he's working at night, diba? Only sleep, daytime. That's why very tired. Kaya katulad ni Jim Yong, sa gabi nagtatrabaho, sa araw naman, siya po ay natutulog, kaya naman sobra ang pagod niya. Yeah. But that's why he want to be full-time as workers. At yan ang dahilan kung bakit inanasa niya rin po na maging tunay na manggagawa ng Diyos. Yeah, because Jim Yong also saw his father's life. My father, he did not work for himself, family, but God provide all our needs. Maaring nakita niya nga po ang buhay ng kanyang tatay at nakita niya kung paano kahit hindi nagtatrabaho para sa kanyang sarili, ang Diyos ang nagkakalob ng lahat ng kanilang pangangailangan. That's why I know other Christians,
how much they are stressed in the workplace. Kaya po, naniniwala ako na maraming Kristiyano ngayon na nandoon ang kanilang kabalisahan sa kanilang mga trabahong ginagampanan. But like as me, I am not on the stress. Really, I am, thanks God, I am happy. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang kabalisahang yun ay hindi ko nararanasan, ngunit kagalakan ng aking nararanasan. Also, even though it's okay, you will be not full-time workers, but in your company, in your working place, you can into the rest. Naniniwala rin naman tayo na kahit hindi ka ulubos na maging manggagawa ng isang iglesia, kahit ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, mararanasan mo rin ang kapahingahan. Really, if you really yourself old man died on the Jesus Christ and Jesus live in you, you can into the rest. Na kung ang iyong lumang pagkatao ay namatay kasama ni Kristo doon sa krus, at ikaw ay namumuhay para kay Kristo, ikaw ay makapasok din sa kapahingahan. You are man, diba? That's why you need food and money. That's why you can working in the company. At dahil tao nga po tayo, bilang tao, kinangailangan natin ang ating pong pangangailangan sa pagkain, pangangailangan sa personal. Kaya kailangan mo rin magtrabaho sa But if you self already died on the cross, Jesus Christ, Jesus lives in you, Jesus working in the company, not yourself. Pero naniniwala tayo na kung ang iyong lumang pagkatao namatay ng kasama ni Kristo at si Kristo ang nabubuhay sa iyo, kahit na ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya, hindi ka nagtatrabaho sa kanila, kundi para sa Kanya. It is really good chance to preach the gospel in your company. Kaya nga po, ito rin yung magiging magandang pagkakataon sa iyo pang magamit ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa iyong kumpanya. Just change mind, diba? Already I died on the cross, I am dead on the cross, and dead, but Jesus live in me. Just change mind. Ating ipapalalahanan mo lamang ang iyong sarili na ako'y namatay na kasama ni Kristo sa krus, at si Kristo na ang nabubuhay sa akin. That's why even the working in the company, it is so stressed and very hard working, but you can stay in the peace. Kaya nga po, kahit na po ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, mararanasan mo pa rin yung lubos na kapahingahan kung ikaw ay lalakad kay Kristo. You can imagine, diba? Jesus Christ working with me in the company. That's why I have to reveal Jesus Christ. Ibig sabihin, sa kabila ng iyong pagtatrabaho sa isang kumpanya, si Kristo ang gumagawa sa iyo at ikaw ay namumuhay para kay Kristo. And that's why even though your income, diba? After you receive your salary from the company, you're thinking, oh, this is salary from Jesus Christ because already I died on the cross. At kaya kahit na ikaw ay tatanggap ng sweldo mo mula sa kumpanya, aangkinin mo pa rin na ito'y galing kay Kristo. At ikaw ay gumagawa para sa Kanya. That's why after your salary, when you eat the food, oh, thank you Jesus because you gave to me this food. Kaya naman kapag ikaw ay kakain na dahil nanggaling doon sa iyong sinuweldo, ikaw ay lubos na magpapasalamat sa Diyos. Yeah, you can use for yourself money, but at the time, all the time, you can thank Jesus. Thank Jesus, this money from you. Na habang ginagamit mo yung mga perang iyong kinita, ikaw ay laging magpapasalamat at lubos na magpapasalamat kay Kristo. Yeah, you see now, when Jesus died on the cross, at the time, He into a death with God the Father. Kung paano nga po ang ating Panginoong Kristo matapos siyang mamatay at maging mabuhay, nakapasok siya sa kapahingaan kasama ng Ama. Yeah, today also same, when we ourselves died on the cross, Jesus Christ, we can into the death. At yan din ang ating magiging mararanasan kung ang ating lumang pagkatao ay baka samang mamamatay ni Kristo sa krus, makapasok tayo sa kapahingaan. You see, okay, like just Romans chapter 14, from 7 to 9. Okay, sabay-sabay. Roma 14:7 hanggang 9. Sapagkat ang sino man sa atin na hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man na hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. At kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Now, Apostle Pablo said to Roman church members. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo doon sa mga miyembro sa Roma. For example, there were 100 Roman church members. Halimbawa po, 100 po yung miyembro sa Roma. And then he said to them, none of us need to himself, and then no one died
to himself. Sinasabi niya, sino man sa atin na hindi nabubuhay para sa kanyang sarili, sino man na hindi namamatay para sa kanyang sarili. Yeah, because Apostle Pablo, he understand all the Roman church members through faith. Sapagkat naunawaan mismo ni Apostol Pablo ang lahat ng mga pananampalataya ng mga taga-Roma. Yeah, Roman church members really, they died on the cross, Jesus, and then lived from death. Na sila'y namatay kasama ni Kristo at muling nabuhay kasama ni Kristo. Yeah, that's why all the Roman church members, they understand, I have to live for Jesus and then die for Jesus. Kaya naman naunawaan ng mga taga-Roma, ng mga miyembrong ito, ay kailangan mamuhay sila para kay Kristo at mamatay para kay Kristo. Okay, let's check ourselves. Kaya nga suriin natin ang ating mga sarili. Let's check our church. Suriin natin ang ating iglesia. Yeah, if, okay, I am like Apostle Pablo, none of us live to himself and no one died to himself. At that time, how about our members? How many church members agree this verse? Na kung halimbawa na si Apostol Pablo, katulad ko nga po, ay magsalita sa ating mga miyembro, at sabihin niya na ngayon, kailangan tayong mabuhay para hindi tayo dapat mabuhay para sa ating sarili at hindi rin tayo dapat mamatay sa ating mga sarili. Okay. Ano kayang isipin ng mga miyembro? Yeah, let's check yourself. Suriin natin ang ating Can you mga sarili. agree? Payag po ba kayo? Maybe it's very hard, di ba? Baka maaring hindi tayo pumayag. Thanks God because we have hope. We have hope because still we are alive and then hearing this message. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat meron pa rin tayong pag-asa sapagkat nabubuhay pa tayo at naririnig natin ang ganitong klase ng mensahe. Yeah, really I'm thanks God because our God is nearly from other religion. At nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos nating sinasambay kakaiba sa mga reliyon. Yeah, you see Buddhism, they are asking special deeds, special deeds. Go down or at night, one night, how many times? 1,000 times kneel down. Alam niyo po ba, mga Buddhist ay merong hinihiling sa kanila kapag sila po ay naglilingkod sa Panginoon. Sa isang gabi, kailangan po silang 100 beses na lumuhod at yumukod kay Buddha. Yeah, also, like at Tibet, diba? Tibet, Buddhism, Tibet, or some place, they are so much hard training, on the hard training. And then they hate their body. Alam niyo po ba sa Tibet, yung mga Buddhist doon, para lang sila may pakita nila yung kanilang mga paglilingkod, ay sobra po yung pagsasanay na ginagawa sa kanila at halos sinasaktan nila yung kanilang katawan. What is Buddha's teaching? Do not merit, diba? Do not merit. And then, do not work. Or just asking food from outside and then survive only just by the few little food. Kaya naman inutusan sila ni Buddha na huwag mag-aasawa at huwag magtatrabaho. Ang kailangan lamang nilang gawin ay kumuha o humingi ng mga pagkain sa labas. Kahit nakakaunti yun, iyon ang kanilang pagkakasahin. You see, like a Muslim, diba? Muslim said, if you want to be blessed in the heaven, you have to kill yourself for God. Sa mga Islam naman, inutos naman sa kanila, kung gusto niyo maging kalugod-lugod sa Diyos, patayin niyo ang iyong sarili sa harapan niya. All other religions say like that, asking hard-working, special training, or suicide. Ibig sabihin, sa ibang reliyon, ganyan ang pagsasanay na itinuturo sa kanila, mabigat na paglilingkod at mabigat na pagsasanay at halos kailangang patayin nila ang kanilang mga sarili. Yeah, but from Genesis chapter 3, God promised to us, I give to you my son, Christ. Pero mula doon sa Genesis, Kabanatang 3, ipinangako na ng Diyos Ama sa atin na ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yeah, you cannot settle your problem to your sin. You cannot set free from your sin myself. That's why I sent you my son. Son will die for yourself. At dahil hindi mo maililigtas ang iyong sarili mula sa kasalanan at hindi ka mahihiwalay sa kasalanan dahil sa iyong sarili, ipadadala ko ang aking anak na si Kristo. Yeah, only God promised to us, diba? I promise you, I swear to you, my son will die for you. At yan ang ipinangako ng Diyos Ama sa atin, na mamamatay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. And then God asking to us, just asking to us, if your mind is the case, you die, my son, on the cross. At ang inihiling niya sa atin na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo mamatay kasama ng kanyang anak doon sa krus. So what is today my message? What's different point my message from the people? What is, you know what?
Ano po ba yung aking pagkakaiba ng aking mensahe ibinibigay sa inyo sa nakalipas na panahon? Yeah, before, I said to you, we need faith. You have to believe in Jesus. We believe in Jesus. Ang iginigit ko dati, kailangan nyo ng pananampalataya at kailangan nyo maglingkod ng may pananampalataya kay Jesus. Yeah, but problem is, ourselves not tied on the cross. That's why our old man, myself, try to believe in Jesus. It's very hard. Pero ang problema nga po, dahil hindi po namamatay yung ating lumang pagkatao kasama ni Kristo dun sa krus, ang tanging pananampalataya na ginagamit natin ay ang ating lumang pagkatao. Yeah, that's why through our mind, our soul and knowledge and wisdom and theory, we try to believe in God, but it's very hard. Kaya nga po ang ginagawa na lang natin sa pamagitan ng ating karunungan, sa pamagitan ng ating kakayanan o intelektual, tayo po ay gustong manampalataya sa Diyos pero lubhang napakahirap gawin ito. But today I'm asking to you, just first time when we come to God, we need our own faith, believing only just until come to the cross, we need faith. Pero ngayon, ang ipinapakiusap ko sa iyo, sa ating paglapit sa Diyos, ang kailangan natin ay ang ating pananampalataya. But when myself, old man died on the cross, when Jesus Christ living me, faith of Jesus Christ came to me. Pero sa pamagitan ng kamatayan natin kasama ni Kristo sa krus at mamumuhay si Kristo sa atin, yung mismong pananampalataya ni Kristo ang magmamanifesto sa atin. At that time, it is very easy to believe in God, believe in the Bible. At dahil doon, mas magiging madali sa atin ang panaligan ang salita ng Diyos, panaligan ang Biblia. Just today, now, we also say, I believe in God's promise. Already, God did all our salvation on the cross. Yan ang ginagawa ko rin na sa aking buhay na kailangan ko lang panaligan ng lahat ng kaligtasan na ginawa ng lahat ni Kristo sa krus. Yeah, before, I try to understand, diba? I try to understand the Bible and God's promise. But today, I don't need to understand. Just believe because it is God's promise. Sapagat dati nga po, pilit kong inuunawa yung sinasabi ng salita ng Diyos, pero hindi na importante ang ating paniniwala o pagkaunawa, kundi ang kailangan ay pananampalataya. Just believe it. God is different from me. He's not man. He's Almighty Na God. tayo manalig, nakakaiba. Si Kristo sa atin, siya'y Diyos at tayo'y tao lamang. That's why He can do all, even though He can call the dead man, and then even though there's nothing, but He can call. Kaya naman, pwede niyang tawagin kahit ang mga patay na at pwede niyang tawagin kahit ang wala. Yeah, like Abraham, diba? Through hate, he cannot understand, but just believe because it is God's promise. At katulad ni Abraham, sa kanyang kaisipan, lubhang napakahirap mangyari ang sinabi ng Diyos, pero ang ginawa niya lamang ay manampalataya. Yeah, just God said, you accept baptism in my name, and then join to the death of Jesus and be led from this. At ang kailangan ay makasama tayo doon sa kanyang bautismo at mamatay kasama ni Kristo at muling mabuhay kasama niya. Yeah, at that time we can into rest. At dahil dito ay makapasok tayo sa kapahingahan. Yeah, people still I have strong my old man myself. There's no rest. Alam niyo po ba, nung namumuhay sa akin yung aking lumang pagkatao, wala akong kapahingahan. Yeah, that's why even though as a pastor and minister, work for myself. Kaya kahit na pastor na ako noon, ako'y nagtatrabaho o naglilingkod para sa akin sarili. Yeah, you see, even though today Christian, they work for their self. Ganon din ang mga Kristiyano sa kasalukuyan, sila'y nagtatrabaho para sa kanilang sarili. Yeah, John chapter 6:27. Juan, Kabanatang 6:27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Yeah, Jesus do not labor for the food which perish, but for the food which everlasting, endures to everlasting. Na magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Yeah, today almost Christian, diba, they working for perishable foods. Karamihan ng mga Kristiyano naman talaga ngayon ay gumagawa para sa mga napapanis na pagkain. But if you yourself already died on the cross, but still, even though working in the company, you are not working for perishable food.
Kaya nga po, kahit na po, kung namatay na ang ating lumang pagkatao, kahit na tayo nagtatrabaho sa isang kumpanya, hindi tayo magtatrabaho para sa mga pagkain na sisira. Yeah, because already Joseph died on the cross and Jesus Christ living new. Jesus working in the company. At dahil nga po namatay na ang ating lumang pagkatao kasama ni Kristo, si Kristo nang nabubuhay sa atin at nagtatrabaho tayo sa kumpanya dahil kay Kristo. Isaiah 55 verse 2. Isaias 55:2. Ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain, at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako, at magsikain kayo ng mabuti, at magalugod kayo sa tabaan. Yeah, now why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? Ano't kayo'y nagugugol ng salapi sa hindi pagkain, at inyong gawa sa hindi nakabubusog. Yeah, today not only unbelievers, even the almost Christians, they are working this way. Kaya nga po, maging sa kasalukuyan, hindi lamang mga hindi mananampalataya, kundi kahit ang mga mananampalataya, ganito ang gawi sa pagtatrabaho. They spend money for the only bread, and then but even to eat, but they are not satisfied. Nakasentro ang kanilang paggagastos doon sa mga bagay na pagkain sa sanlibutan, pero hindi po sila nabubusog. Yeah, we have to work for Jesus Christ after we die. Na tayo po'y kailangan magtrabaho para kay Kristo matapos tayong mamatay. Yeah, even though you can work in the company, but if you die already on the cross, already, even though your money not only for the bread, it's not only for the bread. Nasa kabila ng pagtatrabaho natin doon sa kumpanya, dahil namatay na ang ating lumang pagkatao, hindi lamang tayo magtatrabaho para sa mga pagkain. Yeah, that's why you have to labor, you have to work for not perishable food, but eternal life. Ibig sabihin, kailangan tayong magsumikap, magtrabaho, hindi para doon sa mga napapanis lamang na pagkain, kundi sa mga bagay na magpawalang hanggan. It is not difficult, very simple. What is first? First die on the cross after working in the company. Siguro nga po, hindi po ito lubang napakahirap, kundi ang kailangan lang natin gawin ay mamatay muna ang ating lumang pagkatao, tsaka muna magtrabaho sa kumpanya. First change our owner and master from myself to Jesus Christ. Baguhin muna natin yung nagmamayari sa ating mga sarili, mula sa ating sarili, ilipat kay Kristo. Yeah, that's why from before I told you, every day, time to time, you have to remind already, I am dead, Jesus. Kaya naman kailangan araw-araw nating paalalahanan ng ating mga sarili, ako'y patay na kay Kristo, at si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Already died, diba? Already died to the sin, and then to the Satan, to the law. Patay na tayo mula sa kasalanan, patay na tayo mula sa kautusan, at patay na tayo mula kay Satanas. Already died to the Satan. That's why you are not under the Satan. You are free from the Satan. At dahil nga po patay na tayo sa ilalim ni Satanas, kaya naman malaya na tayo kay Satanas at sa kasalanan. Already you died to the law. That's why you are not under the law. At dahil nga patay na tayo sa ilalim ng kautusan, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Yeah, Apostle Paul said, if you are under the law, you are under the cursing of God. Sapagkat kung ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, nasa ilalim ka ng sumpa ng Diyos. Yeah, you are not under sin because already you died to sin. That's why already many time I explain to you, if you condemn yourself, you are like a wrong teaching heresy. Wala ka na sa ilalim ng kasalanan sapagkat pinalaya ka na sa kasalanan, kaya hindi mo na pwedeng hatulan ang iyong sarili sapagkat kung hinahatulan mo pa rin ang iyong sarili, ikaw ay nasa ilalim ng kamatayan. Even though Christian, diba, already we died on the cross, but still we have sometimes we can see our dead deeds. Alam natin na bilang mga Kristiyano, bagamat tayo po'y mananampalataya na, patuloy pa rin napapansin natin yung ating mga patay na gawa at patay na kasalanan. Yeah, at that time, this Satan tried to accuse God about our sin. Ibig sabihin, ito yung ginagawa mismo ni Satanas sa harapan ng Diyos na tayo inaakusahan. Yeah, nearly, diba? At that time, we can shouting, Satan, already that's why already died to the sin. Kaya naman pwede nating isigaw kay Satanas, ako'y namatay na sa kasalanan. I know, nearly I'm sinner. I great sinner. Nearly number one sinner. That's why already I died to the cross.
Alam kong ako'y makasalanan at maaring lubos ako at tunay na makasalanan, pero ako'y namatay ng kasama ni Kristo sa krus. You can shout. That's why Jesus live in me, and I have blood of Jesus Christ. At pwede natin isigaw sa Kanya na si Kristo ang nabubuhay sa akin at ako'y nagtataglay ng dugo ni Kristo. This Satan cannot accuse yourself. Kaya naman hindi na tayo pwedeng hatulan ni Satanas. Hallelujah. Amen. It's free. Already into rest. Ibig sabihin, ikay malaya na at makakapasok na sa kapahingahan. Okay, you see today Word of God, Matthew chapter 11, 29, 28, hanggang 30, di ba? Balikan natin ang Mateo 11, 28 hanggang 30. Jesus said, "Come to me, all you who are weary and burdened, I'll give you rest." Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigatang luma, at kayo'y aking pagpapahingahin. You are so burdened, under the burden, di ba, in the world. You are so, all the men under the burden. Ibig sabihin, lahat ng tao sa sanlibutan, sa mundong ito ay maraming kabigatan. Are you really happy? No, maybe sometimes emotionally happy, but we are not really on the happy. Tunay ba na tayo nagagalak? Maaring sa emosyon natin, minsan nagkakaroon tayo ng kagalakan, pero ang totoo hindi tayo nagagalak. Because we are all waiting our test. Finally, we will all die. Sapagkat ang tunay na hinintay natin ang ating kamatayan, lahat tayo ay hahantong sa kamatayan. What's the place of this earth? This place, all will die on this earth. At ang lugar na ito ay ang lugar na kung saan lahat ay mga mamatay. Now, you are strong, you are healthy, but time to time, will be weak because of sick, di ba? Maaring ikaw ay malakas ngayon, maaring ikaw ay malusog ngayon, pero darating pa rin ang panahon na ikaw ay manghihina at magkakaroon ng karamdaman. Now, you are young, but time to time, you will be old, not handsome, not beautiful. Maaring ikaw ay bata ngayon, maaring ikaw ay gwapo ngayon, pero darating ang araw, mawawala yung kinang ng ating... You see, almost Filipina, when they married, they are young, very beautiful, but after 3 to 5 years already, very old. Katulad ng mga Pilipina, kapag ikinakasal, nagkagandahan, pero pagkatapos ng 5 taon, ang tanda na ng itsura. That's why their husband looking for other woman. Kaya naman kung hahanap na yung kanyang asawa ng ibang, you know, there's no nearly happiness in the world. at nasasabi natin, hindi tayo makasumpong ng kagalakan sa mundong ito. Because the Satan, he's the king of this world. Sapagkat si Satanas ang naghahari sa sanlibutan ito. Satan cannot give to us happy and freedom. At hindi may bibigay ni Satanas sa atin ang kalayaan at kagalakan. Now he's working, but let us go to the hell. At ang ginagawa niya ay dinadala niya tayo sa impyerno. That's why we have to overcome, di ba? We have to overcome. We have to die on the cross. Kaya kailangan natin maging matagumpay at mamatay doon sa krus. When we died on the cross, we'll be happy. At sa pamamagitan ng ating kamatayan sa krus, tayo po'y magkagalak. Okay, 29, di ba? Take my yoke upon you and then learn from me, Jesus said. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sabi sa 29. He said, I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Sapagkat ako'y maamo at makapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Jesus said, take my yoke upon you and learn from me. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. You know what is the meaning of the yoke together? Alam niyo po ba ibig sabihin ng pamatok? Because my father was a farmer, that's why I saw like as cow or horse. When they walking, they need yoke. At dahil nga po, ang tatay ko po ay isang magbubukid. Kaya naman kapag ang isang magbubukid ay nangangailangan ng katulong, katuwang sa kanyang bukid, baka man yun o kabayo, nilalagay niya ng pamatok. Also, farmers, if they want to strong working, they need two, di ba? Two or more horse or cow. Kaya kung nagnanais po ang magbubukid na mas mabilis yung kanyang magtatrabaho, kailangan niya ng 2 magkatuwang. Two, di ba? One horse, one and two, and yoke together, make one. Maaring 2 kabayo, 2 baka ang magkatuwang. Jesus said, di ba? You want to best interest, you have to yoke with me. At yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, kung gusto niyo makapasok sa kapahingahan, pasanin niyo ang aking pamatok. But if you are not tied on the cross,
we cannot be yoked together. We cannot Pero be kung di together. tayo mamamatay na kasama ni Kristo sa krus, hindi natin may papasaan yung kanyang pangako. Yeah, because Jesus, we call Jesus, you are my Lord, my owner, but still we have myself. Sapagkat sa kabila po na tinatawag natin siyang nagmamay-ari at ating Panginoon, pero ang tunay na nangunguna sa atin ay ang ating mga That's sarili. why we don't like to yoke together with Jesus Christ. You don't like to follow Jesus. Kaya naman hindi tayo nakikisama sa kanyang pamatok at hindi tayo nakikisa sa kanya. I think maybe some our members, they don't like hearing my message, I know. Maari nga po ng ibang mga miyembro, ayaw po yung ganitong klaseng mensahe na marinig. Yeah, because they don't like to die on self. Sapagkat ayaw nilang mamatay sa kanilang sarili. Yeah, because they understand, even though they understand this teaching, but they don't like to die. Because if they died on self, they have to give up their self. Maari naman naintindihan nila ang mga bagay nito, pero pinaglalabanan nila na sila'y mamatay para sa kanilang mga sarili sapagkat alam nila na hindi nila matatanggihan ang gusto ng kanilang mga sarili. I think many members, they want to be rich, still they want to be rich and happy in the world. Sapagkat karamihan pa rin ang ating mga miyembro ay ninanais po na magkaroon ng kagalakan sa sanlibutan at yumaman sa They sanlibutan. want to buy good house and good car and then stay good happiness life. Na magkaroon ng magandang sasakyan, magkaroon ng magandang mga tahanan, at maging maganda ang kanilang pamumuhay. But they think if you give up their self, they think I have to follow Jesus. Kaya iniisip nila kung isusuko ko ang aking sarili, kailangan ko sumunod kay Kristo. Even though not follow Jesus Christ, but they are not stay happy, diba? Because all the time hiding in Jesus Christ. Pero naniniwala tayo na hindi man sila sumunod kay Kristo, wala silang kagalakan sapagkat sila mismo ang lumalaban kay Kristo. Yeah. That's why we also say, diba? People, I don't like to die myself. Yan din ang aking naging karanasan, ayokong mamatay para sa aking sarili. Yeah, because if I die myself on the cross, Jesus Christ, I have to give up. There's no more my will, diba? My will, my plan, my dreams. All give up and just follow Jesus. Sapagkat kung ako ipipili na mamatay kasama ni Kristo, kailangan kong isuko yung aking kalooban, isuko yung aking gusto, isuko yung mga bagay na ninanais ko. Yeah, but today I want to talk to you. Just you deny yourself. You died on the cross and then believe Jesus live in you. Pero ang tanging pinapakiusap ko lang sa bawat sa atin ay kailangan nating tanggihan ang ating mga sarili. Sabihin natin ikaw ay namatay ng kasama ni Kristo sa krus. And then when I meet, when I talk to others, or when I meet some hard-working, hard-time, we are thinking by the Jesus Christ. At kung nakakaranas man tayo ng mga bagay na kahirapan o kapigatian sa ating mga buhay, pilitin nating mamuhay kasama ni Like Kristo. as young men, diba, when you decide your life, your way, you have to ask Jesus, Jesus, you are my owner, master. What is willing to me? Kaya kayong mga kabataan, maaring iniisip ninyo yung inyong magiging buhay sa kinabukasan, pero kailangang hilingin nyo sa Panginoon, ano ba talaga ang kalooban mo sa akin? Yeah, and then if Jesus talk to you, you follow him. At kung anong sasabihin sa iyo ni Kristo, iyon ang iyong sundan. Until ourselves died on the cross, we cannot be yoked together with Jesus Christ. Kaya nga po, maliban na mamatay ang ating lumang pagkatao kasama ni Kristo sa krus, hindi po natin pwedeng pasanin ang kanyang pamatok. If you are not yoked with Jesus Christ, you cannot learn from Jesus Christ. At kung hindi naman tayo gagawa kasama ni Kristo, wala tayong matututunan sa Kanya. Yeah, verse 30, Jesus said, my yoke is easy and my burden is light. At sa 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Yeah. After we died, diba? After myself died on the cross with Jesus Christ, it's very easy, diba? Very easy. Your burden is very easy. Kung mamamatay tayong kasama ni Kristo sa krus, alam po natin na magiging magaan ang pamatok na yon sa atin. For example, today, when I'm teaching, I'm not worried about my preaching and teaching. Sa ngayon, hindi na rin ako nahirapan sa aking mga ipinapangaral o tinuturo. Only just pray to God, Jesus, please talk to me. First, you give to me your words, logos, the truth, word of God. Ang ipinapanalangin ko na lang, ibigay mo sa akin ng salita, ibigay mo sa akin ng logos, ang salita mo, Panginoon. Also, same time, please, you give to our brothers and sisters same word. At yun din ang ibibigay mo sa aming mga kapatiran na salita. I know, already I died on the cross, that's why let the Jesus Christ speak, preach us. At dahil namatay na ako kasama ni Kristo sa krus,
Si Kristo na ang hinahayaan ko mangaral at magturo. It's okay, even though this time there's something not like I said, not successful preaching. It's okay. It's okay because it is from Jesus Christ. Kaya kahit na po hindi maaring maging matagumpay ang aking pangangaral, ayos lamang sapagkat si Kristo ang nangaral. But how about people? After preaching, sometimes happy and sometimes not happy because already strongly still like myself. Pero dati, kapag ako'y nangangaral, minsan masaya ako sa aking pinangaral, minsan hindi. Bakit? Sapagkat nananatili ako sa aking sarili. Yeah, but today is different. Already I died and Jesus Christ working through me. Pero ngayon ay kakaiba sapagkat si Kristo ang namumuhay sa akin. Yeah, without dying myself on the cross, we cannot yoke to get Jesus Christ. Kaya nga kung hindi mamamatay ang ating lumang pagkatao kasama ni Kristo sa krus, hindi po tayong pwede magpasa ng kanyang pamatay. After yoke together Jesus Christ, and we can learn from Jesus Christ. At kapag kasama tayo sa pamatok ng ating Panginoong Hesus, matututo tayo sa Kanya. Our life, even though our ministry is very easy and right, na sa ating buhay, sa ating pamumuhay, magiging magaan. Already I told you, it's today very hard working in the company. Na sa kasalukuyan, mahirap po talaga magtrabaho sa isang kumpanya. There's so much stress and the hard working. Maraming kabalisahan o maraming pong mga hirap. But if you are old, yourself died on the cross, Jesus Christ working your company, you will change. Pero kung yung lumang pagkatao kasamang namatay ni Kristo sa krus, si Kristo ang gagawa sa iyo at ikaw ay mababago. You are looking for how to preach the gospel to your company. At ang tanging ninanasa mo ngayon ay magamit ka maging sa inyong kumpanya. Because already yourself died, your mouth. Who's the owner of your mouth? Jesus Christ. At dahil ang sarili mo ay namatay na, ang nagmamayari sa iyong labi ay si Kristo. And then let the Jesus Christ use your mouth to preach the gospel. At ahayaan mo na si Kristo ang gamitin ang iyong labi para mangaral ng salita. That's why we have to die on the cross. Kaya naman kailangan nating mamatay kasama ni Kristo sa krus. We can enter rest. Upang tayo makaranas ng kapahingahan. That's why Hebrew chapter 4, diba? Like as God stop working. Same way, when you stop working for yourself, your own works, you can enter rest. Kung paano nga po na sinabi doon sa Hebreo 4, ikaw ay titigil sa iyong magawa at ang Diyos ang gagawa sa iyo. Ikaw ay makapasok sa kapahingahan. When ourselves died on the cross, there's no more our own work of Jesus Christ. Kaya kapag ang lumang pagkatao natin ay nakasama ng namatay sa krus, wala na yung ating magawa. Yung magawa na lang ni Kristo ang matitira. That's why even though in this world, still in this world, but already you are in the rest. At sa kabila po ng iyong pananatili sa sanlibutan, makakapasok ka pa rin sa kapahingahan. Okay, all together pray. Tayo pong lahat ay mananalangin sa oras nito. Remind, already you died on the cross and Jesus lives in you. Paalalahanan natin ang ating mga sarili na tayo patay na, si Kristo nang nabubuhay sa atin. And then you have to enter rest still, even though still when you are in the world. At sa kabila po ng ating pananatili sa sanlibutan, ay maranasan na natin ang lubos na kapahingahan. That's why nearly died with Jesus Christ on the cross. Let the Jesus lives in you. Kaya naman hayaan po natin mamatay tayong kasama ni Kristo sa krus at si Kristo ang magbuhay sa atin. From now on, please do not work for yourself. Work for Jesus. At mula ngayon, hindi tayo magtatrabaho para sa ating sarili, kundi para kay Kristo. Even though die for Jesus Christ. At tayo rin ay mamamatay para kay Kristo. Let's 3 times, shout 3 times, oh my soul, overcome all things, pray. Oh my soul, overcome, at tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, tunay nga po, salamat sapagkat pinangako niyo sa amin at Diyos ang tunay na kapahingahan. 아버지 안식을 sa amin ang susi upang kami makapasok at makaranas sa kapahingahan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maganap namin at maganap sa amin ang kapahingahan ito na hinahanap at pagsasiniganda para sa aming lahat, Panginoon. Mula sa pasawang Diyos, pagkakulong na Panginoon, galing sa amin, Panginoon, ang kapasok sa kapahingahan. Sa pagkakulong
ikaw mismo ang nagbigay sa amin ng magandang halimbawa, Panginoon. Kaya manayang mamatay kami kasama ni Kristo sa krus at ikaw mabuhay sa amin at naniniwala kami ng lahat ng aming gagawin ay ukol lamang para kay Kristo. Mamamatay kami para kay Kristo. Gagawa kami para kay Kristo at patuloy na mamumuhay para kay Kristo. Tulungan mo kami, Panginoong God, na limutin ang aming mga sarili. Pagkos ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang papaghariin namin. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang tunay na papangunahin namin sa aming mga buhay, na lahat ng aming gagawin ay magtatagumpay. Ang lahat ng gagawin po namin ay makalulugod sa iyong harapan. At ikaw lamang, O Diyos, ang asahan namin na tunay na magbibigay kulugod sa buhay namin, Panginoon. Kaya tulungan mo kami. Gabayan mo ang bawat sa amin. At kaya mo, ikaw lamang ang madagila. Ikaw lamang ang mapapurihan. Ikaw lamang ang may taas. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming madagila. At sa iyo lamang namin itinitiwala ang lahat. At wala kaming magagawa kung kami magiging hiwalay sa iyo. Panginoon, hayaan mo ng lahat ng salita ng Diyos na aming rinig ay patuloy na magmanifesto sa buhay ng bawat sa amin. Pakita mo kami, Panginoon God, na gumagawa para kay Kristo, nabubuhay para kay Kristo, at gagawin ang lahat ng bagay, Panginoon God, na inaasahan mo para sa aming mga buhay. Mahirap man, Panginoon Diyos, pero ikaw mismo ang nagangako sa amin. Ikaw mismo ang nagsabi sa amin, Panginoon God, na ang lahat ng ito ay mararanasan namin sa kabila ng aming pananatili sa sanlibutan. Kami po'y makakaranas ng tunay na kapayapaan, tunay na kapahingahan sa iyo. Hayaan mo mag-aral kami sa iyo at makasama ka namin sa pamatok mo, Panginoon God. Pasanin namin ito, Panginoong Diyos, sapagat ikaw ang nangako na hindi magaan, hindi malambot, Panginoong Diyos, at hindi mo kami mahirapan. Ingatan mo kami mabuti. Hayaan mo ng aming pananampalataya ay manaig, at ang pananampalatayang iyon, Panginoong Diyos, ay nakatuon sa katotohanan na inilaan mo para sa aming mga buhay. Salamat po sa pagkatalam namin na sa pamamagitan po ng mga pagtuturo mo, natututo kami at patuloy na namin naintindihan ng lahat ng bagay na kalooban mo. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin na sa langit, sambay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang harian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Lord's Day. Okay.